mag-aasintada na kami mga kabukid. Pero gagawa pa tayo ng panibagong butterboard. Ito yung tansi natin. So, pag gumawa tayo ng butterboard pababa sa hukay, ito pa rin susundan natin, huhulugan natin ito. So, ang gagawin namin, maglalagay kami ng mga pinagputulan na bakal. Yung lalabas siya hanggang dito. Tapos, dalawa, pati doon. Kasi hindi natin pinitalian dito. Mawawala sa linya. So, gagawa pa kami ng pahalang. Dalawa. Yung lagpas dito ba? Sa tanse. Tapos magtatayo kami ng isang bakal. Nakatapat naman itong ating tanse. Gagamit lang kami ng mga ganito, pandowels natin. So yun ang magiging ano natin, magiging butterboard sa baba kasi yan ang sintada natin. Tsaka puputulin muna namin hanggang dito sa poste na to. Ito matigas na to, nabuhusan na namin to nung nakaraan. And then next na lang to, susunod na lang namin to. Mas madali nang gumawa ng butterboard nito. Yan, ito muna para makapag-asintada kami. And then matambakan na ulit to. Kasi natitibag-tibag siya. Yan o, kasi nagpatubig kami. Nahulog yung lupa. So maganda masintadahan na siya. Lagpas sa lupa. Tapos pati yung poste mabuhusan. Para pwede na natin tambakan. Heto po yung sinasabi kong pahalang na tatalian natin ng dowels or yung bakal na gagawin nating butterboard. So tatlo na po yung ilalagay namin, isa sa baba, sa taas at saka sa gitna. Para kung baluktot man yung ating bakal maituwid natin, may tatalian tayo sa gitna para diretso yung ating butterboard. Pag nailagay naman yung tatlong pahalang natin huhulugan natin yung ating tansi tapos mamarkahan natin sa mga bakal. Para tatalian na lang natin yung ating pinaka butterboard dito, tuwid na siya, may marka na tayo. Tapos siguraduhin natin na yung ating poste matibay po yung kanyang brace kasi pag naitulak yan at bumaon sa lupa yung kanyang brace, halimbawa yan sa amin kasi bakal lang yan, tinusok lang namin yan kasi pansamantala lang, so pwede siyang maitulak at mawala sa hulog, kaya kailangan isi-check po natin yung ating hulog kaya doblihin yung brace natin. So ito na po yung pinaka ano natin, butterboard niyan, itong labas na to. Ayan, inulugan ko, ginuhitan ko yan. Ayan, pantay na yung ating tansi dyan. Yan na yung magiging butterboard natin. Hanggang sa baba, ito po yung hulog natin. Pati doon, tatlo yung ano namin, pinaka-brace namin para kung baluktot man yung dowels na gagamitin natin, pwede natin i-adjust sa gitna, no? Hindi siya buntis dito or pa ganon. Kaya tinatlo namin. Para siguradong tuwid yung ating pinaka-butterboard. So yan, naglalagay na rin siya sa dulo. Heto na po mga idol, kapag-asinta na sila. Yan. Medyo magastos lang yung halo pag mga D5 na hollow blocks kasi malakas yan sa halo, yung palaman yan. Pero matibay siya, kumbaga. Matatag. Kahit hindi mo masyadong posyan yan, kahit layuan mo pwede. Pero ako, titibayan na natin. No, pero kung nagtitipid, pwede yan gawing 4 meters kasi 5 naman yung hollow blocks. Yan. Nakaisang patong na sila dito. Yan, tatlong semento, yun lang. Isang 1, 2, 3, 4, 5 span lang yung tatlong semento. So ayan po yung tansi natin. Diyan na po nakagilid sa ating ginawang butterboard. So mag-aangat-angat na lang sila dyan, susukat ng ano. Ang gagawin nyo lang po, magli-level kayo dito. Ito po yung level nila. Yan. Tapos ipapasa doon sa dulo. Tapos yan, bababa kayo ng tig 21 or 22. Depende sa hollow blocks. Sukatin nyo yung hollow blocks. Tapos mag-add lang kayo ng 2 centimeters para sa mortar. So dahil 19 centimeters yung ating yung height ng ating hollow blocks, 21 yung ginawa nila. Pero kung 20 yung nasakto, gagawin nilang 22. So ganun po yung paggawa ng butterboard pababa sa hukay. Tsaka yung pag-level, ganun po yung pag-level. Kunin yung gusto nyong height and then magbaba kayo ng per layer. So ganun lang po yun.